Tay, bakit bilis sa lapi tapon kalahati ang tawag dyan sa mga tahong na yan? Bata pa lamang ako, napapakamot na talaga ako sa ulo. Hindi ko talaga makuha ang naging logic niyan sa mga lamang dagat na yan, Tay. Sa mga naging guro ko nun sa elementary pa ako. Pagkarating sa dalampasigan at pagkalapag ng isang banyerang tahong sa may pangpang, kuryosong tinanong ni Pinduko yun sa kanyang amang si Mang Balong. Na 2 dekada ng mangingisda sa isla ng Labang. Matagal niya nang gustong itanong yon sa ama. Subalit wala siyang pagkakataon na maisiwalat ang gumugulo sa isip niya sapagkat abala sila palagi sa paghahango ng mga tahong at talaba. Kailangan kasi nilang maka15 banyera sa isang araw upang may kitain silang 500 pisong mag-aama. Bagsak na umupo ang 2 sa buhanginan. Halata ang hingal sa binatang si Pinduko at kay Mang Balong. Nang mapawi ang hingal, pinalis naman ng may edad na mangingisda ang pawis na namumuo sa noon nito bago sagutin ang tanong ng anak. Yung pinakalaman lang kasi ang kinakain niya, anak. Tapos itong magkasalikop na kabibi na yan, tinatapo na yan. Di naman kasi yan ang kinakain talaga. Yung loob lang mismo. Yang kabibi ng tahong, kung tutusin, pwede yang ipangbili sa atin noon eh. Pero sa panahon pa ng sinaunang pangangalakal, pwede itong ipalit sa mga negosyante noon. Depende sa timbang ng kabibi ng mga tahong. Kahawig kasi ng mga barya sa atin eh. Tumango si Pinduko. Tumingala muna siya sa liwanag ng sikat ng araw bago bumaling sa kanyang ama. Ganun pala, Tay? Ganun nga, anak. Halimbawa, kung maka1 kilo ka ng naipon na balat ng tahong, katumbas na nun sa mga negosyante noong sinaunang araw ay isang palayok na yari sa babasaging bagay. Kung tutuusin, para po pala siyang barter po, no? Oo naman, anak. May palitan na nanaayon sa kasunduan. Di ba? Parang alimasag at alimango. Bili sa lapi, tapon kalahati. Ang laman lang mismo ang kinakain. Malinamnam naman, di ba? Parang sa tong. Pero doble ang pakinabang niyan sa atin. Noon kasi nabebenta yung itinatapon na natin ngayon. May kinain ka na, may nabenta ka pa. Kaso Itay, bakit itinatapon na yun ngayon? Sayang naman. Ay. Pinduko, anak. Noon kasi, may mga halaga pa yan. Pero habang tumatagal at mabilis na tumatakbo ang panahon, lahat ng may halaga noon, nagiging isang alaala na lamang. Itinatapon na yan ngayon. Parang isang lumang bagay lang. Lahat ng pinaglumaan, napapalitan ng bago. Tingnan mo ngayon, gawa na sa tanso o nikel o papel ang ipinapalit natin ngayon kapag may gusto tayong bilhin. Parang buhay lang din ng isang tao. May pinaglilipasan ng panahon. May napapalitan na mas bata, mas malakas. Tay. Pinanlakihan ni Pinduko ng mga mata ang kanyang ama nang sa gayon hindi ito matuloy sa susunod na mga litanya. Ayoko pong magdrama ngayon. Huwag mo na po akong paiyakin, Tay. Hindi ko carry ang mag-cryo lang ng katarika ng araw. Masisira po ang beauty ko. Sa lubong ang kilay na bumaling si Mambalong sa kanya. Nasapo agad ni Pinduko ang bibig at inayos ang pananalita. Esther, para kasi may pinaghuhugutan tayo eh. Huwag naman ganun. Napahagik-gik naman si Mang Balong. Pinduko, anak, sinasabi ko lang kung anong realidad ng buhay. Darating din yung panahon na puputi ang buhok natin at sasakit ang balakang natin.
Anak, kapag dumating yung panahon na mawala na ako, ikaw na ang bahala sa inay mo. Ha? Hala? Ano ba nangyayari at lumalabas yan sa bibig niyo, tay? Ikaw na ang bahala sa karagatang ito, anak. Bakit, itay? Ipapamana mo ba sa akin kapag nawala ka? Sabik na nagtanong si Pinduko. Hindi ah. Ikaw na ang bahalang sumuyod ng karagatang ito. Kapag nawala na ako, ikaw na ang papalit sa akin bilang mangingisda. Napalitan ng pagkadismaya ang kasabikang nararamdaman ng binata. Akala ko naman, magiging Little Mermaid na mala-Ariel na ako nito. Naloko mo ako dun, Father King Triton, ha? Yung bangka ko na yon sa pangingisda, iyon ang ipamamana ko sa'yo. Lumingon si Pinduko sa itinuturo ng ama. Kaagad na ibinalik ng binata ang tingin kay Mang Balong. Tay, mahigit 50 taong ka pang mabubuhay. Tandaan mo yan. Huwag ka pong magsalita na mawawala ka na. Think positive lang, tay. Tingnan mo po si Lolo Okoy, oh. 65 anyos na pero ang lakas-lakas pa ng katawan. Tumutulong pa nga sa atin eh. Tinuturuan pa nga tayo ng diskarte kung anong dapat natin gawin para makabingwi tayo ng sandamakmak na isda. Tapos ngayon, mga seafood naman. Tulad ng tahong, o diba? Effective naman yung itinuro niyo sa atin. Let's learn from the most experienced and expert. Ikinumpara mo pa sa akin yung amang ng inay mo. Yun naman kasing lolo mo, malakas ang loob. Malakas din po naman ang loob mo, tay. Wala ka pong tiwala sa sarili mo. Saksi ako kung paano ka po sumisid sa ilalim ng dagat para lamang makahangon ng mga tahong at talaba. Alam mo naman, proud na proud ako sa'yo. Lahat ng ginagawa mo para sa amin ni nanay. Salamat po, ah. Marahang inaplos ni Pinduko ang likuran ng Ginoo. Tinapik niya sa balikat si Mang Balong na mangiyak-ngiyak at tipid siyang initian. Ako ang proud sa iyo, anak. Dahil tinutulungan mo ko. Lakasan mo lang din ang loob mo, ha? Huwag kang mahihiya sa akin. Ama mo ako. Kung may gusto kang sabihin sa akin, makikinig ako. Hinawakan ng binata ang maugat na kamay ng ama. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa ama. Malalim na muna siyang huminga bago magsalita. Ito na ang tsansa niya upang magtapat kay Mang Balong sa kung ano talaga ang nasa puso niya. Tay, may aaminin po sana ako sa inyo. Kumunot ang noo ni Mang Balong. Tinitigan siya ng may edad na lalaki na nag-uumapaw na ang luha sa mga mata ni Pinduko. Nagkatinginan ng mag-ama sa isa't isa. Sige anak. Ano yun? Anong gusto mong sabihin sa akin? Pinalis ni Pinduko ang mga luhang tumatakas sa kanyang mga mata. Matagal na kasi niyang kinikimkim sa sarili ang pagkapusong babae nito. Simula pa lamang noong 7 taong gulang siya, napagtanto niya sa sarili na may hindi tama na taliwas sa biological niyang kasarian. Binabaybay ni Pinduko ang kurbada ng bahaghari. Bahagi siya ng makulay na federasyon. Hindi man maamin-amin ng binata sa mga magulang na may pagkapusong babae siya dahil takot siyang mapatay ng kanyang lolo na si Lolo Okoy. Ang ama ng kanyang ina na si Aling Petra. Galit ang matanda na makarinig ng bakla o tomboy dahil sa balikong paniniwala nito na may kinalaman sa kanilang relihiyon. Sa makatwid, isang malupit na homophobic si Lolo Okoy. Ganun pa man, gusto na niyang malaman ng ama na matagal na siyang lumalangoy sa makulay na karagatan bilang isang sirena. Anak, ano yun? Bakit ka umiiyak? Kala ko ba? Sabi mo
dapat malakas lang ang loob natin, di ba? Tay, kasi po... Isa po ako. Hoy! Kayo mag-ama! Ano na ba kayo nag-uusap dyan? Aba, may 14 na banyera pa na mga tahong at talaba na kailangang hanguin. Kumilos sa kayo! Kakalasin pa ba ngayon? Hindi na ituloy ni Pinduko ang tangkang pagtatapat sa tunay na katauhan niya sa ama. Nang sigawan na sila ng matandang mangingisda na si Lolo Okoy. Sando at maikling salawa lamang ang suot nito at may salakot sa ulo. Gayong halata sa malayo ang pagiging patpati nitong pangangatawan. Makikita naman ang kakisigan at ang tikas nito na dakilang manunugis ng mga lamang dagat. Makikita rin sa matandang mangingisda ang mga kilos nitong tila naninindak na presensya na pinantayan ng kabagsikan ng itsura nito. Animoy mangangain ng buhay. Dahil sa gulat, sabay kaagad na tumayo ang mag-ama at nagtungo sa may bangka. Imbes na sagutin ang nananakot na matanda, sinunod na lamang nila ito dahil sayang ang oras at ganoon din ang kikitain nila sa maghapon. Parehong dinampot ng mag-ama ang lambat. Itinulak nila ang bangka patungo sa baybaying dagat. Sumampa sila kaagad nang nasa ibabaw na ng tubig ang sinasakyan nila. Buong puwersa nilang sinagon yon hanggang sa makarating sila sa gitna ng karagatan. Nak, isuot mo nga sa akin tong compressor diving machine sa likuran ko. Akong sisisid. Tumanggi kaagad si Pinduko sa inutos ng ama. Hindi tay, ako na naman ang sisisid. Dito ka na lang sa bangka. Hindi mo kakayanin ang lalim ng dagat, Pinduko. Hindi ko po malalaman kung hindi ko susubukan. Lalakasan ko lang po ang loob ko. Hayaan niyo pong ako naman. Nagpumilit na iprinisinta ni Pinduko ang sarili sa ama. Desidido na siyang sumisid. Ayaw niya nang makatanggap ng panliliit dito base sa hulma ng mga mata nito at sa kanyang dulot na pag-aalalang mapahamak siya sa piligrong dala ng karagatan. Inagaw ng binatang scuba compressor kay Mang Balong. Tapos sabay balik ulit sa ama upang matikas na makisuyong iset up sa kanya ang makinang yon. Tay, huwag po kayong mag-alala. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Ang kailangan ko lang po, pagtiwala kayo sa akin na kaya ko. Seryoso ang mga matang tumitig siya kay Mang Balong. Tiim naman na tumingin ang ama nito sa kanya na may halong kaba sa gagawin ng anak. Simula pa lang kasi noong bata si Pinduko, si Mang Balong na ang sumisisid. Ngayon pa lang siya nagtatangkang harapin kung gaano kalalim ang karagatan. Subalit dahil na rin sa nakikita na ng binata na madalas na iniinda ng amang mangingisda ang likuran, ay siya nang nagboluntaryong magsuot ng makina upang makuha ang mga lamang dagat na ibinibenta sa palengke. Walang nagawa si Mang Balong kung hindi ipaubaya sa kanya ang makina at isinuot sa likuran upang makahinga sa ilalim ng dagat na yun. Huwag mo lang kalilimutan, anak, ha? Kapag di ka makahinga, malakas mo lang nahigitin ang hose na ito. Ipinakita ni Mang Balong ang mahabang hose na nakakonekta sa makina na umaakibat ng pagsisid ni Pinduko sa ilalim ng tubig. Nang sa gayon, maayos na nakakaraan ang hangin sa sistema nito habang nasa ilalim ng karagatan. Tumango ang binata at saka walang atubiling isinukpit ang compressor machine. Inilagay na rin niya sa bibig niya ang mask at goggles na proteksyon sa mata. Gayon din ang clippers sa dalawang paa bago lumundag sa malabong tubig ng karagatan.
kinailangan pa niyang gumamit ng flashlight nang sa gayon makita niya ng maayos kung saan dumidikit ang kumpol ng mga tahong na kanyang kukuhain. Nilaliman ni Pinduko ang paglangoy. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip, kaya niya ito. Kung nakaya ng kanyang tatay, ay sigurado siyang makakaya niya rin. Hindi pa man siya nakakalayo sa ibabaw ng dagat nang matangay siya ng isang mabilis na nilalang na dumaan. Windang na windang si Pinduko, kaya mabilis siyang umahon sa itaas. Anak, ano nangyari? Sumenya si Pinduko gamit ang kamay na nagsasabing teka lang. Naintindihan naman yun ni Mang Balong at hindi kinulit ang anak. Hinayaan niyang humupa munang nararamdaman. Nasa state of shock pa siya noon ng mga sandaling yun. Sinubukang isipin kung isa yung mapanganib na pating o ibang lamang dagat. Ipinagsawalang bahala na lamang yun ni Pinduko bago tangkang sisisid. Subalit bigla na namang tumindi ang hampas ng alon ng mga sandaling yun. Dagdag pa dito ang biglaang pagkulog at pagguhit ng kidlat hanggang sa nabalutan na ng itim ang kalangitan. Tila nagbabadya na yata ang pagsungit ng panahon. Pinduko, halika na rito anak. Parang may bagyo. Bilisan mo. Hindi ka pwedeng manatili pa riyan. Subalit hindi pinakinggan ng binata ang ama. Umiral ang pagiging soil ng kanyang utak at sumisid pa rin. Hindi na niya pinakinggan ang mga sinasabi ng amang nasa bangka. Sa halip, itinuloy niya ang paghahanap ng tahong sa ilalim ng dagat. Kailangan kong makakuha ng mga tahong. Hindi pwedeng wala kaming maiuhing mga tahong. Magagalit si Lolo. Pinalipat-lipat niya ang bitbit na liwanag sa malabong tubig na iyon. Nilaliman pa niya ang pagsisid hanggang sa makarating siya sa may dulo. Tinanglawan niya ng ilaw ng flashlight ang madilim na bahagi kung saan may posting nakatayo doon. Laking tuwa niya nang may mahagip na kumpol ng mga tahong at talaba na nakadikit sa may posting nandoon. Tinubuan na ng mga taliptip. Ikinampay niya ang mga braso, gayon din ang mga binti upang makarating sa may poste. Pahirapan pa niyang tanggalin yon dahil sa pagkakakapit sa poste, dahil nga sa mga taliptip. Pero dahil na rin sa panggigigil, kaagad niya rin itong napasa kamay. Ilang kumpul pa ng mga tahong at talaba ang kanyang nakuha at inilagay sa loob ng lambat. Nang makaramdam siya ng paghila ng hose na kumukunikta sa kanyang mast. Si Itay! Pakiwaring ng binata. Inaaya na siya ni Mang Balong na lumarga pabalik sa may pangpang. Hindi nagpadala si Pinduko sa paghila sa kanya. Bagkus, itinuloy pa din niya ang pagkuha ng mga tahong. Mas iniisip ng binata na makakota sila kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Pinigtas ng binata ang hose na kumukunikta sa makinang nasa bangka. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, tapos sumisid ng ilang saglit pa. Hindi niya na nagawa pang mahawakan ang bungkos ng mga tahong at talaba. Parang sasabog na ang ulo niya sa pagpipigil ng hangin. Namumula na ang kanyang mga mata. Pinasok na ng tubig ang kanyang katawan. Idinipa niya ang braso at ipinadyak ang kanyang mga paa upang makaahon sa ibabaw ng dagat. Subalit, naunahan siya ng takot sa dibdib. Nataranta si Pinduko at hindi na alam ang gagawin. Isasara niya na sana ang talukap ng mga mata nang may mabilis na nilalang ang tumulak sa kanya sa bandang puwitan nang sa gayon maiahon ang kanyang sarili. Wala pa mang 10 segundo, lumitaw na ang ulo niya sa bibig ng karagatan. Makailang ulit siyang umubo, pagkatapos ay isinuka ang tubig na pumasok sa bibig. Nandito ako!
Lumingon sa kanya si Mang Balong, alalang-alala na pinuntahan siya ng Ginoo. Kinuha ang kamay at malakas na hinatak, pasampa sa may bangka. Ang tigas ng ulo mong bata ka! Bakit mo tinanggal ang hose, ha? Ay, yung pong kota ko po. Wala po tayong kikitain. Magagalit si Lolo. Aray! Binatukan siya ng malakas ni Mang Balong. Halos masubsob na ang mukha niya sa lakas ng pagkakabatok nito sa kanya. Mangiyak-ngiyak si Pinduko sa tinamong pambabatok sa kanya ng ama, habang mangiyak-ngiyak naman ito sa pag-aalala sa kanya. Ano? Mas uunahin mo pa bang isipin ang kikitain at galit ng lolo mo kesa sa sarili mo? Gusto mo bang magpakamatay, ha? Hindi na umimik si Pinduko. Tinanggap na lamang niya ang mga sermon ng ama bago siya ayain na umuwi na. Halika na. Umuwi na tayo. Mababawi naman natin yan sa mga susunod na araw. Makapagpapaliwanag din naman tayo ng maayos sa lolo mo. Ang importante ngayon, buhay ka. Nagtulungan ng sagwani ng mag-ama ang kanilang bangka. Di kalaunan ay sumabay naman ang malakas na buhos ng ulan na nagpagahol sa kanila upang mas bilisan pa ang pagbira ng sagwan. Tila basang sisiyaw sina Pinduko at Mang Balong. Mas nangangalit pa ang kalangitan at kamuntikan ng matamaan ng kidlat. Pero mabuti dahil malakas ang pulso ng binatang, isinagwan pa kaliwa ang bangka. Anak! Kumapit ka lang sa sagwan. Sige lang ng sige. Hindi sila tumigil sa pagsagwan. Subalit, takang-taka naman ang mag-ama kung bakit hindi pa sila nakararating sa may pangpang. Tay, ano po nangyayari? Huwag mong isiping malayo ka pa. Ang isipin mo, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Sige, sagwan! Pursigido at buong puwersang nagsagwan ang mag-ama. Nakapikit na nga sila pareho dahil sa hilam ng bawat patak ng ulan. Pareho lamang silang dumilat nang parabang may tumutulong sa kanilang makarating sa kanilang kinaroroonan. Sumilip si Pinduko sa ilalim ng tubig. May bulto ng anino na nasa ilalim ng kanilang bangka. Nadoble pa ang laki ng mata niya nang may malaking palikpik na lumitaw sa tubig. Pinduko! Magsagwan ka! Ano bang tinitingnan mo dyan? Umiling-iling si Pinduko. Nanliliit pa ang mga mata niya na sinasyasat ang tubig. Subalit, bigla na lamang nawala ang palikpik. Nasaan na ba yun? Namamalikmata lang yata ako. Nandito na tayo. Ay, teka. Ano yan? Laking gulat pa ng binata na yung lambat na naiwan niya sa ilalim ng dagat ay nasa bangka na nila. Laman ang limpak-limpak na bungkos ng mga tahong at talaba. Palaisipan man sa dalawang mandaragat ay kinuha na nila yon nang sa gayon maibagsak na sa lugar kung saan ito kakalisan. Aba! Ay, 15 banyera ba ka ito? Ayos! Ay, bakit napasobra naman yata? Kayong mag-ama kayo ha? Masyado niyong ginaligan. Talaga nga, naisabuhay niyo ang mga naituro ko sa inyo. Walang pagsidla ng tuwa ng mag-ama na sumobra pa sa ikukota sana nila ang kanilang iniahong mga tahong at talaba. Hindi nila lubos maisip na mangyayari ang ganoong pangyayari na noon lamang nila naranasan sa tanan ng buhay na pananatili nila sa tabing dagat. Tila ba isang biyaya yun ng karagatan na maituturing. Sinuwerte lang po kami, Lo. Ganun ba? Ay, sige na. May isa nga lang kayong palpak. Hindi nyo malang tinadyak-tadyakan ito mga kumpul na suleb. Talagang magkakadikit pa. Paghiwalayin nyo na.
Maautoridad ang boses na utos ni Lolo Ukoy. Sumunod agad ang mag-ama. Pinagtatatadyakan nilang dalawa ang mga kumpol ng tahong nang maghiwa-hiwalay. At maalis din ang mga taliptip. Amang, wag mo nang pag-iinitan ng mag-ama ko. Ayos na yan. Pagtutulungan na lang namin at pagbubutihin ng mga kumari ko ang pagkakaalis. Total, mabilis naman kami magtanggal ng mga taliptip. Inawat ni Aling Petra ang matanda nitong ama sa pag-uutos sa asawa nito at isang anak nang sa gayon ay magpahinga ng dalawang basang-basa na ng ulan at niyayakap ng sarili dulot ng lamig. Nakikita mo naman, Amang, mukhang magkakasakit pa yata ang mag-ama ko. Pagpaliguin niyo nga muna at nang makapagpalit ng kamiseta, ang lakas pa naman ng ulan sa labas. Nako, Petra. Huwag mo nga ipagtatanggol ang asawa mo at ang apo ko. Gusto ko lang sila maging malakas. Uminom lang sila ng herbal. Mawawala yan. Amang naman, sige na. Mahal, anak, maligo na kayo dyan sa palikuran at magpalit ng kamiseta. Bilisan nyo na lang ha, at kailangan na ito sa talipapa. Mabilis na tumalima ang mag-ama. Dumiretso na sila sa palikuran, pero pinauna na ni Pinduko na gumamit ng banyo ang ama niyang si Mang Balong habang naghihintay sa labas. Dumating naman sa kalisan ng kaibigan at kababata niyang mandaragat din na anak ng kumari ng kanyang inang si Aling Petra na si Pidring. May magandang hubog ng pangangatawan. Hapit na hapit ang katawan nito sa suot na kulay berding damit. May itsura ito at kahawig ng mistisong si Alden Richard, si Pidring na long-time crush ni Pinduko simula pagkabata. Oh my gosh, here na feeling ako. Gravity. Portang katawan ng Pidring ko. Shield. Tumitirik pa ang mga mata ni Pinduko habang pakagat-kagat sa pang-ibabang labi. Nilalamig ako. Gusto ko yakapin si Pidring ko, my loves. Hala, to the letter OMG. Nakita niya ako. Kinawayan siya ng binata. Gumanti din siya ng maikling pagkaway dito habang nangangatog sa sobrang lamig. Nginitian siya ni Pidring na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Para siyang mangingisay ng mga sandaling nagtagpo ulit ang landas nila ng lihim na hinahangaan. Ayos ka lang ba dyan, Pinduko? Namumula yatang magkabila mong pisngi. Magkakasakit ka yata. Lingid sa kaalaman ni Pidring ay kilig na siya sa puntong yon, kaya namumula na ang magkabila niyang pisngi. Connect to spirit, yakap soul. Pidring, para kumaling ako. Anong sabi mo? May sinasabi ka ba? Sumenya si Pinduko ng thumbs up at itinuro ang banyo. Tapos ay nagsenyas na ang kamay na sandali lang. Susunod pa kasi siyang maliligo. Pagkatapos ng kanyang ama, pinaunan niya lamang sa loob. Isang matamis na ngiti ang iginawad sa kanya ni Pidring, kaya't nagwala ang mga paru-parong umiikot sa kanyang tiyan. Sige, Duko Iintay kita rito. Tutulungan ko lang yung mama ko at yung mama mo na kalisan ng mga tahong at talaba. Muling ibinida ni Pinduko ang kanyang hinlalaki. Sinyalis na sumasang-ayon siya sa kaibigan. Tumungo na si Pidring sa pagkakalis ng mga tahong at talaba habang hinihintay na matapos sa paliligo ang kanyang ama. Dahil doon, pansamantala niyang nakalimutan ang nilalang sa dagat na nagligtas sa kanya sa tuluyang pagkalunod. Tumulong na makaalpas sa gitna ng karagatan at nagbigay ng laksa-laksang mga tahong at talaba.
Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, ay umarangkada ng mag-amang Pinduko at Mang Balong sa paghahakot ng tahong at talaba sa baybaying dagat. Kahit na alimpungatan, binulabog na siya ng ama na bumangon. Kusot-kusot ang kanyang mga mata na may himig ng pagrireklamo. Wala siyang nagawa kung hindi dalhin ang lambata at ang mga kagamitan na kakailanganin. Kamot-kamot pa siya sa ulo nang bahagyang nahihilo dulot ng pagod. Pinduko, para kang lasing na pasuray-suray dyan. Umayos ka nga. Kasama natin si Pedring sa pangunguha ng mga tahong at talaba. Biglang nagising ang diwa ni Pinduko sa kanyang narinig sa ama. Father, hindi mo naman sinabi kaagad. Para naman makapagpaganda ako ng bonggang-bongga. Sinamaan siya ng tingin ni Mang Balong. Binawi naman niya kaagad ang kanyang sinabi. Kiverlong, nasan ba si Pedring? Pedring! Paring Pedring! Nagkibit balikat na lamang si Mang Balong na idinako ang tingin sa likuran ni Pinduko habang nagpapalingali nga siyang hinahanap ang kaibigan. Inilagay naman ni Pedring ang hintuturo sa bibig nito. Senyales na huwag maingay at tangkang gugulatin ng binata na nasa kanyang likuran. Nandito ako, Duko! Ay, baklang butterfly! Baklang butterfly! Nakakainis! Napalundag si Pinduko, dulot ng gulat at sinapo ang kanyang dibdib. Halos kumawala na ang puso niya sa ribcage nito. Pareho namang humagalpak sa katatawa ang ama niya at ang nanggulat na kaibigan. Yung mukha mo, Duko, bigla ka na mutla. Anak, anong baklang butterfly? Yung tili mo, parang magkakaroon ng daluyong na malaking alon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Pinduko sa kalokohang ginawa ng kanyang kaibigan at ama. Magkasabot kayong dalawa. Humalukip-kip ang binata. Mag-uumpisa na sanang magtaray si Pinduko. Pero nakalimutan pala nitong nasa lalaki mode siya ngayon at hindi pa alam ng dalawang ito ang itinatago niyang totoong kulay ng kanyang dugo. Isang berde. O siya, tumigil na nga kayo sa katatawa nyo. Sige na, panalo na kayo. Mag-umpisa na tayo para makarami. Wala pa ring awat sa katatawa ang may edad na lalaki at ang binata dahil sa ginawa na panggugulat sa kanya. Kaya nauna na siyang sumampa sa may bangka habang bitbit ang lambat. Humupa naman ang masayang emosyon ni Pedring at hinabol siya. Uy, Duko, ito naman parang di na mabiro. Ginawa ko lang yon para magising ang diwa mo. Sorry na. Naramdaman ni Pinduko ang mainit na katawan ni Pedring sa kanyang likuran na inagaw sa kanyang lambat. Dumaloy naman sa kanya ang kakaibang kuryenteng nanunuot sa kanyang kalamnan. May kung anong bagay sa parte ng katawan niya ang biglang tumigas. Nakaramdam na naman ang binata ng pagdadalaga. Pedring ko. Yakapin mo ko na maigpit na maigpit. Duko, yung lambat, akin na. Eto pare Bakit tumitirik yung mata mo? Sinasaniban ka ba? Sinasaniban ako? Ha? Ay, sabi ko, eto na Halika na nga, Tay! Halika na dito! Tawang-tawa ka pa dyan eh. Sige na, mauulog yung pustiso mo! 4 na oras din ang inabot ng tatlo bago makahango ng 14 na banyerang tahong at talaba. Tumagal din sila ng kalahating oras sa pagtatadyak ng mga ito habang nasa lambat pa upang maihiwalay ang mga ito sa kural at maalis ang mga taliptip. Sayang-saya naman ang pakiramdam ni Pinduko dahil nakasama niyang muli
ang hinahangaang kaibigang si Pedring. Muli niya itong pinagpantasyahan. Pedring ko, pugita ka talaga. Yummy din ang abs mo. Kailan kaya kita magiging akin? Bakit mo naman ginawa yun sa anak ni Nami, Amang? Ha? Bakit? Totoo naman ah. Sa labas pa lamang ng barong-barong ng Kalisan, rinig na ng tatlo ang pagtatalo ng lolo ni Pinduko at ng ina niyang si Aling Petra. Mabilis nilang tinungong Kalisan at nadatnan nilang dinuduro-duro ng matanda ang ginang. Yang anak ni Nami! Bayot! Salot sa lipunan! Amang, walang ginagawang masama ang tao. Lalo na sa'yo. Wala kang ginagawang masama sa akin. Pero makasalanan yung ginagawa niya. Kita mo naman kanina. Ang kapal ng lipstick sa bibig. May pakaway-kaway pa habang kumikebot-kebot sa nalampasikan. Ano siya? Si Marimar? Hoy! Mukha pa siyang pulgusa! Pinahiya mo yung tao, Amang. Aba, saka mo yung mahiya. Tinuturoan ko lang siya kung paano ituwid, kung sino siya. At paano siya lulugar ng tama. Ang hindi tama, yung pamamahiya mo sa anak ni Nami. Hindi mo naman kaano-ano ang anak niya. Itinulak mo. Ay di umiyak yung tao. Tapos pinagsalitaan mo pa ng hindi maganda. Porki babakla siya, gaganunin mo, Amang. Ang hindi tama, yung pinakikita niya sa mga tao, maling-mali yun sa mata ng Diyos. Dapat doon, dasalan. Baka kung anong demonyong sumasanod sa taong yon. Mali pa rin po yun. Hindi pa rin yun tama, Amang. Aba, tumigil ka na, Petra, ha? Tatabang ka na sa akin. Namayani sa barong-barong ng Kalisan ang boses ng matanda. Puro ka tama ng tama. Huwag mo ka mong itatama ako. Tatamaan ka ng itakong ito. Tinakasan na ng kulay ang mukha ni Pindoko sa narinig sa kanyang lolo Okoy. Laban sa kanyang inang wala nang nagawa kung hindi ang yumuko. Kitang-kita naman sa ama niyang si Mang Balong ang gigil sa pamamagitan ng pagkuyom nito ng mga kamao. Gustong-gusto na nitong sapakin ng matanda dahil ginagano nito ang asawa. Pero wala silang magawang mag-ama sapagkat eto pa rin ang ama ng pinakamamahal nilang babae. Hindi na wala ang takot na lumulukob sa kanyang sistema nang nanlilisik na ang mga mata ng lolo Okoy nito habang binabanggit ang salitang bakla, bading o bayot. Kaya takot pa talaga siyang lumantad kahit alam naman niya sa sariling matatanggap naman siya ng ina at ama sa katauhan niya. Dahil may pamilya siyang gaya ng kanyang lolo na galit sa mga ikatlong kasarian, hindi na nga yata siya magiging malaya sa isip-isip niya. Binalingan ng nanlilisik na mga mata ni Lolo Okoy si Pindoko. Matapos makasagutan ng ina, umiwas kaagad siya ng tingin sa matanda para itong isang mabangis na halimaw na kinakatakutan ng karamihan dahil sa tingin para kanitong kakainin ng buhay. Ikaw, Pinduko, tumingin ka nga sa akin. Tila nagmamaang-maangan pa siyang nagtanong sa matanda. Ano po yun? Bingi ka ba? Ang sabi ko, tumingin ka sa mga mata ko! Tumaas ang magkabilang balikat ng binata. Marahan namang iniikot ang ulo para harapin ang Lolo Okoy. Nanginginig ng kanyang mga kamay sa takot. Umuurong na rin ang kanyang dila. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa matandang mandaragat na sobrang pagka-istrikto. Narinig mo naman ako, di ba? Narinig mo ba ako? Opo. Di ba? Ayokong may bayot sa ating pamilya. Opo. Napansin na kita nung bata ka pa. Napakahinin mo kumilos. Para kang binabae.
Naalala mo ba nung musmus ka pa lamang? Sinisisid kita sa drum na punong-puno ng tubig para magtanda. Epektibo naman, di ba? Kasi, yan, pinalaki kitang lalaking lalaki na hindi kinukonsente nang di makabasag pinggan mong ama. Sabay baling ng tingin ang matanda kay Mang Balong na naglabasan na rin ng mga ugat sa mga kamao na pinipigil ang galit nito. Yan ang itatak mo sa kukote mo, Pinduko! Kasalanan sa Diyos ang maging isang bayot! Naiintindihan mo? Sagot! Opo. Napipilitang pakli niya at unti-unting yumuyuko na at nanggigilid ng luha sa mga mata. Tapos na palabas! Balik na kayo sa pagpipit-pit! Umalis na sa eksenang yun si Lolo Okoy. Nagpatuloy sa pagtatanggal ng taliptip si Aling Petra at ang mga kasama nitong mga kumare na tindera ng mga lamang dagat sa pagkakalis. Pansamantalang nabura ang tensyon na nangyari sa kanyang ina at lolo. Pinilit ding alisin sa isip ni Pinduko ang sinabi sa kanya na matanda. Meron siyang trauma kay Lolo Okoy kaya takot siyang umamin at ilantad ang sarili sa karamihan dahil lamang sa mga paniniwala nito. Ganun pa man, kahit natakutin o bantaan pa si Pinduko ng kanyang Lolo Okoy, ay hindi pa rin maaalis sa kanyang puso ang pagiging isang perla sa gabi. Kahit gusto niyang magpakalalaki sa isip, ay hindi pa rin matanggal sa puso niya ang pagiging babae. Mahirap kalabanin ng isip ang puso kung ito nga ang sinisigaw nito. Ayaw pa nga niyang umahon sa pagkakabuking sa sarili sa pamamagitan ng paglantad dahil hindi niya gustong ipahiya ang pangalan ng kanyang Lolo Okoy na siyang astig na mangingisda sa isla ng Balang. Pipigilan na lamang niya ang sarili bilang isang perla hanggat maaari, alang-alang kay Lolo Okoy niya. Tumulong ng dalawang binata na sina Pinduko at Pidring kay Aling Petra na kalisan ng mga talaba at tahong, habang si Mang Balong ay bumalik sa karagatan upang manghuli ng mga lamang dagat na uulamin nila sa hapunan. Gayong nangangalay na sa pagpipitpit, hindi sila huminto nang sa gayon maraming maibagsak sa talipapa at marami rin ang kanilang kitain. Nay, ayos ka lang ba kanina? Huwag mo na akong intindihin, anak. Ang inaalala ko, yung ipinahiya ng lolo mo. Hindi naman ako papayag na ganunin niya ang anak ng Nami. Ipinahiya niya. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko, anak, kung papaano niya itinulak ng malakas ang bata. Si Nami, hindi ko na napigilan na pumunta sa barangay. Irereklamo niya ang lolo mo. Pero yung lolo mo, maraming koneksyon. Kaya alam kong madali niya lang siyang maabsuelto sa kaso. Hindi ako pabor sa ginawa niya, anak. Hinding-hindi. Kailangan niya magbayad. Nay, tama na ho. Hindi naman natin mapipilit kung anong pinaniniwalaan ni Lolo. Ganun na siya eh. Hayaan na lang natin. Mahigpit siyang hinawakan ni Aling Petra. Pero anak, ayokong pagbuntunan ka ng galit ng lolo mo kapag naamoy kanyang... Nay, alam niyo na ho. Hindi makapaniwalang tanong niya sa ina na nagpangiti sa ginang. Oo naman, anak kita. Ramdam kita kung ano ka pa. Pinisil ng ginang ang kanyang kamay. Ramdam niya sa inang suportado ito sa kung ano ang nasa puso niya. Bata ka pa lang, anak. Napapansin ko na ang mga kilos mo. May kakaiba. Nahanap ko rin ang isang bayong na merong kang pinagtagpi-tagping manika. Nilalaro mo. Lagi mong itinatanggi yun noong bata ka pa na nasa'yo. Sabi mo nga, di ba, sa kalaro mo nga yun, naiwan niya lang. Pero anak, itanggi mo kung ano ka pa, pero tandaan mo, tanggap kita, anak. May tumulong luha sa kaliwang mata ni Pinduko. Sinapo niya ang bibig upang pigilan
ang paghikbi. Niyakap siya ni Aling Petra na may buong pagmamahal. Nay, natatakot po ako kay Lolo. Shh, anak. Huwag kang matakot. Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ang nanay. Walang maaaring makapagdikta sa'yo sa kung ano man ang nararamdaman mo. Lalo na sa katauhan mo. Kaysa naman manatili ka sa takot at palagi mong itatago kung sino ka. Ikaw lang ang magturusa, anak. May kalayaan ka. Palayain mo kung sino ka. Ano't ano man ang mangyari. Husgahan ka man ng mundo. May mga tao pa ring handang tumanggap sa iyo ng buong buo. Sumabog na ang emosyon ni Pinduko. Hindi niya nakinayanan pa ang puntong yon, ang pag-iyak. Ibinuhos niya sa ina ang lahat. Lahat ng mga itinatago niya, lalo ng kanyang sarili mula sa pangalan ng panlalaking si Pinduko. Sa pagiging matikas at malaki niyang pangangatawan ay nagtatagong isang babaeng si Perla. May tumapik sa balikat ni Pinduko mula sa pagkakasubsob sa dalawang binti ng ginang. Iniangat niya ang kanyang ulo. Nakangiti sa kanya ang kaibigang si Pedring. Hinahagod siya sa likuran. Tanggap ka namin, Duko. Matagal na. Pinalis ni Pinduko ang nagkalat na luha sa kanyang muka. Napangiti na rin siya sa sinabi ng kanyang lihim na hinahangaan. Subalit, binawi niya rin yun sa sumunod na sinabi. Andito lang ako Wala pa rin magbabago. Magkaibigan pa rin tayo, pare. Bumusangot si Pinduko. Inirapan pa niya ang binata. Huy, anong problema? Bakit? May nasabi ba ako hindi maganda? Akala ko naman alam mo na. Ang alam ko, may pagkapusong babae ka. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Best friends forever. Alam ko yun. Che, bahala ka dyan. Hindi mo lang alam na gusto kita. Mahal na mahal kita. Uy, Duko! Natawa na lamang si Aling Petra sa dalawa at sinaway na silang dalawa. Sige na, sige na. Mamaya na kayo magsuyuan dyan. Maabutan pa tayo ni Amang. Hindi pa rin natatapos ang pagkakalis. Bumalik na si Pedring sa kinauupuan. Masama naman ang loob ni Pinduko sa kaibigan. Nag-aalalang tingin ang ipinukol ni Pedring sa kanya. Iniisip kung anong masama nitong sinabi. Patuloy lamang na nagkakalis ang lahat sa barong-barong nang may dumating na hingal na lalaking mangingisda. Hysterical na ibinalita nito na may nalunod na isa nilang kapitbahay. Diyos ko, yung asawa ni Nami? Nanginginig ang kamay na tinakpan ng ginang ang bibig nito. Itinigil muna ng lahat ng nagkakalis ang ginagawa. Saka nakiosyoso sa kalunos-lunos na nangyari sa asawa ng kanilang kapitbahay. Nadatna nilang sinusubukang i-revive ng may edad na lalaki sa pamamagitan ng pagbobomba ng dibdib nito. Ginawa rin ang mouth-to-mouth resuscitation pero wala na talaga itong response. Ilang ulit yung ginawa ng lalaki na minsan na ring naging lifeguard sa may balang hanggang sa mapagod na lamang ito. Makailang beses na umiling si Pedring. Wala na to. Dilit na ang mga mata. Putlang-putla na rin ang muka. Pinakinggan ng matandang lifeguard ang dibdib nito. Dismayado itong tumingin kay Aling Nami. Napahugulgol na lamang ang babae at niyakap ang asawa. Kasabay naman nun ang pagdating ng anak ni Nami na pinahiya ng lolo ni Pinduko dahil sa taliwas na kasarian nito. Napaluhod ang anak nito na niyakap ang malamig na bangkay ng ama. Sigaw ito ng sigaw.
Sising-sisito na hindi man lang natanggap ng ama nito ang mismong katauhan nito sa huling pagkakataon. Sinisi nito ang sarili kung bakit naging ganun pa ito sa kabila ng kasarian nito. Habang tinutunghayan ni Pinduko ang tagpong yon, iniisip niya kung magtatapat pa siya sa kanyang ama. Baka itakwil din siya ni Mang Balong, katulad ng ama ng anak ni Aling Nami. Kung yung lolo nga niya ay galit sa mga ganoong ikatlong kasarian, ang ama pa kaya niya. Maya-maya ay dumating na rin ang mga otoridad upang suriin ang pangyayari ng krimen. Binakura ng mga pulisya ang patay na katawan ng lalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iimbestiga, napansin ng mga soko na parang may gumagalaw sa tiyan ng bangkay. Kuryosong-kuryoso ang mga nakikiosyoso kung ano yung bagay na gumagalaw sa tiyan ng nasawi sa karagatan. Humingi ng permiso ang mga otoridad kay Aling Nami na kung pwedeng butasin ang tiyan ng asawa nito. Pumayag naman ang ginang. Ganoon din ang anak nito. Palaisipan din kasi sa mag-ina kung ano yung pilit na kumakawala sa tiyan ng kanilang padre de pamilya. Winakwak ng isang soko ang tiyan ng bangkay. Titig na titig sila sa kung anong lalabas sa mapintog nitong tiyan. Nang mahati, nawindang ang lahat sa kanilang nasaksihan. Tumambad ang mga buhay na tahong na malilikot na bumubuka-buka ang bibig na yari sa may dalawang magkatumbang kalasag. Hinimatay si Aling Nami, pero kaagad yun na nasalo ng mga bisig ng anak nito. Nag-hysterical naman ang ina ni Pinduko na si Aling Petra. Mahabaging Diyos, bakit may mga tahong sa tiyan si Nestor? Sinaway na sila ng mga otoridad. Sinabihan na lumayo muna sa bangkay. Mahigpit na hinagka ni Pinduko ang inang patuloy na nanginginig. Mudra, mag-relax ka nga. Paano ako magre-relax, anak? Naulit na naman. Gumuhit sa mukha ni Pinduko ang pagtataka. Naulit, Mudra? Paano nag-repeat ang pangyayaring kalunos-lunos na ito? Naguguluhang tanong ni Pinduko sa ginang. 2 dekada na mahigit. Hindi pa kita ipinapanganak noon. Hindi ka pa nabubuo. Nung may mangyari din ganito, 5 mangingisdang kalalakihan din ang kinuha ng dagat na yan. Pinatay ng dagat na yan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkalunod. Bumalik sila ditong patay na at nalaman din namin na may mga isda sa tiyan nila. Isda, Mudra? As in fish? Fishes? Oo, anak. Pero bakit tahong naman ngayon? Bakit tahong yung nasa tiyan ni Mang Nestor? Balisang inihimas ni Aling Petra ang sariling braso. Hindi ko alam, anak. Pero depende. Paano depende, Mudra? Depende kung inaabuso na nilang karagatan. Paano, Mudra? Hindi ko ma-understand. Yung 5 mangingisda kasi noon, anak, para lang makahuli ng maraming isda. Gumagamit sila ng iligal na panghuhuli ng isda. Gamit ang dinamita. Ano? Hindi ba bawal yun? Alam namin, pero walang bumabawal sa kanila. Kaya dahil doon, gumanti ang karagatan sa kanila sa pagpatay ng mga isdang yon sa pamamagitan ng iligal na panghuhuli. Ikinuyom ni Pinduko ang 2 kamao. Mudra, sa tingin mo ba ganon ang ginawa ni Mang Nestor sa mga tahong? Nanghuli siya ng mga tahong sa karagatan sa pamamagitan ng iligal na pagpapasabog ng dinamita upang madali niya ito mahuli. Nagngingit-ngit na tanong ni Pinduko sa kanyang ina. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Nestor sa mga tahong. Pero ang alam ko lang, kaya kumukuha ng buhay ang karagatan dahil inaabuso ito. Naaabuso ng mga nakatira sa dagat. Alang-alang sa pansariling kagustuhan nating mga tao.
para lang makahuli sa mas magaang paraan. Mahinahong paliwanag ng ginang. Mudra, hindi ito pwede. Kapag nagpatuloy ito, masisira ang karagatan, pati tayong maapektuhan. Pare-pares tayong mawawala ng hanap buhay. Sa ngayon anak, hindi ko pa alam kung bakit ito nangyari kay Nestor. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Pero Mudra, Huwag mo nang isipin ang nangyari kay Nestor. Walang may kagustuhan sa nangyari. Bumalik na tayo sa kalisan. Baka nandoon na si Amang. Malilinti ka naman tayo nito sa lolo mo. Nang mga sumunod na araw, matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng isa nilang kabarangay na nasawi mismo doon sa karagatan na si Mang Nestor, gayong may alarma ng dulot ng panganib sa karagatang yun, ay 2:00 pa lamang ng madaling araw, pumalaot ng mag-amang Pinduko at Mang Balong upang manghuli ng mga tahong at talaba ng araw na yon sa kadahilan ng kailangan nilang humapit. 2 araw kasi silang hindi pumalaot matapos ang imbestigasyon ng kapulisan sa pinangyarihan ng krimen. Sinalat sila ng 2 araw, walang kinita. Kaya sa araw na rin na yun ay dapat silang bumawi ng todo upang mas marami ang mabenta nila at kumuha ng order sa mga pamilihang palengke. Subalit kakaibang araw na yun sa 2 mag-ama. Hindi lamang kasi ang binatang si Pedring na kanyang kaibigan at lihim na hinahangaan ang kasama nila sa pagpalaot, kundi marami pang kalalakihang mangingisda sa may balang na sumama sa kanila. Kailangan daw kasing madaig ang kinota nila sa araw-araw. Hihigitan dapat ng mga ito ang 15 banyerang tahong at talaba na kailangang maibagsak sa pamilihan. 2 araw ang lumipas na nabakante sila sa pagpalaot. Ano? Mahigit 30 banyera ng mga tahong at talaba sa isang araw? Kakayanin ba yun? Diskumpiyado si Mang Balong kahit na 10 katao sila na magtutulong-tulong sa panghuhuli ng mga tahong at talaba. Hindi kakayanin ng 30 banyera. Sa pakiwari ng kanyang ama, hanggang 20 banyera lang ang ikukota nila sa buong araw. Baka nga hanggang 15 banyera lang sapagkat mahihirapan silang makakuha pa ng kumpul-kumpul na tahong at mga talaba sa mas malayong tubig dahil hindi na nila kakayanin ang lalim noon. 2 araw na nga tayong hindi pumalaot, pero sa tansya ko, hindi talaga kakayanin. Nakabalong, kahit kailan talaga ang hina-hina ng loob mo. Napalingon ng mga mangingisda nang dumating si Lolo Okoy. May bitbit itong mga lambat at mga dinamita. Lo, sasama po kayo? Bakit? Ayaw mo ba po? Matagal-tagal na rin ang huli kong pagsama sa inyo na pumalaot. Namimiss ko na ang sumisid. Pero Amang, bakit may dala kang mga ganyan? Kailangan nating makarami ng huli, Balong. Bawal po ang mga yan. Tumawa ng malakas ang matanda. Ikaw naman, Balong. Kahit kailan talaga, parang ikaw dati. Hindi gumagamit ng mga ganitong pampasabog para mahuli ang mga isda. Amang, dati pa yun. Huwag mo nang ungkatin pa ang nakaraan. Hindi ko na magagawa ulit yun. Dahil sa ginawa natin, 5 sa kasamahan nating mga mangingisda ang nasawi nung araw na yon. Huwag kang ipokrita, Balong. Maotoridad na saway ni Lolo Okoy sa ama ni Pinduko. Kasasabi mo lang na huwag mong uungkatin. Inungkat mo na naman. Nandito si Pedrigo. Ama niya ang isa sa mangingisda na namatay dahil sa karagatang yan. Huwag mo na kang iparinig sa bata ang naging kasalanan mo noon. Amang, huwag mo nga akong baliktarin. Ikaw ang nag-utos sa amin na tumigil na po kayo! Sabay-sabay na bumaling ang mga mangingisda
kay Pidring. Nangingilid na ang mga luha nito. Nagbabadya ng pagtakas ng mga luha nito matapos marinig ang sinapit na kamatayan ng ama noong sanggol pa lamang ito. Pumalaot na tayo. Bago pa tayo sikatan ng araw. Tinanggal ni Pidring ang mga luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Alalang-alala naman na nilapitan ni Pinduko ang kaibigan. Dring, pare, ayos ka lang ba? Sumulyap lamang ito sa kanya bago umangka sa bangka. Huwag mo na akong alalahanin, Duko. Sumakay ka na. Sumunod na lamang ang binata na sumama sa kaibigan. Dahil doon, mas lalo tuloy na inlababo ang isang katauhan ni Pinduko na si Perla sa pag-iyak ng kanyang napupusuan. Kalnar ka naman si Pidring ko, oo. Kumakrayol ka. Yan tuloy, niiyak na din itong si bakla. Umiiyak ka rin? Ay, naku, wala ito bro. Magsagwa na tayo. Pinalis ni Pinduko ang nangingiliding luha dahil apektado siya sa pag-iyak ng kaibigan. Wala ring magawa si Mang Balong kung hindi ang sumama. Wala rin naman kasi itong ibang pagpipilian. Bahagi ng ama ni Pinduko ang karagatan. Dito sila nabubuhay at ang matandang si Lolo Okoy ang masusunod kahit na anong mangyari. Dahil ito ang mas may karanasan kaysa sa kanila. Pagkarating sa gitna ng karagatan, naghagis na ng lambat si Mang Balong sa malawak na katubigan. Subalit, galit na sinaway naman ito ni Lolo Okoy. Wala pa akong sinasabing ihagis mo yan, Balong! Ibalik mo! Tarantang ibinalik ni Mang Balong ang lambat sa bangka at saka humingi ng paumanhin sa matanda. Itong dinamita ang gagamitin natin para madali tayo makahuli ng mga tahong at talaba. Ngayon, sino gusto magboluntaryo na sumisid sa ilalim ng dagat at ilagay sa mga kural ang mga pampasabog na ito? Namayani ang katahimikan sa tanong na iyon ni Lolo Okoy. Pumait ang itsura ng matanda. Ipapatikim na sana nito ang kabagsikan sa mga kapwa mangingisda. Subalit nagpresenta na si Pidring. Ako po, Lolo Okoy. Ako po ang sisisid. Kaagad na umapila si Pinduko. Pidring, delikado. Wag! Di ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Paano kung matulad ka sa ama mo? Shh! Gagawin ko to para mabuhay tayo. Pero Pidring... Hindi na naituloy ni Pidring ang susunod na sasabihin nang tumalo na ito sa dagat at lumangoy patungo sa kabilang bangka kung saan nakasakay si Lolo Okoy na may kargang iligal na pampasabog. Nakangiti ang matanda na ibinigay lahat kay Pidring ang mga dinamita at walang pag-aatubiling sumisi dito upang ilagay sa mga tirahan ng mga isda. Balisang-balisa naman si Pinduko. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Subalit matiwasay namang nakaahon ng binata na hindi napapahamak. Sabi ko sa'yo ayos lang ako pare. Mahigpit niyang niyakap si Pidring. Kaagad siyang bumitaw nang mapagtanto ang ginawa. Wala mali siya pare ha. Oo naman. Nag-aalala ka lang naman Natawa na lamang si Pidring. Nangangamatis na naman ang magkabilang pisngi ni Pinduko. Malakas na sumigaw si Lolo Okoy na lumayo sa gitna ng karagatan. Nasinunod naman ng mga kapwa mangingisda. Nang makalayo na roon, saka inilabas ng matanda ang aparato. Pinindot nito ang boton. Isang malakas na pagsabog ang pumailanlang. Kitang-kita nilang pagbulwak ng gitna ng karagatan. Napatakip ang magkabilang tenga ang mga mangingisda. Nang maglaon,
Nanlaki ang mga mata ng mga nasa bangkang mangingisda sa paglutang ng mga patay na isda at mga kumpol ng mga tahong at korales. Walang kahirap-hirap nila yung nakuha sa isang iglap. Hayos! Mahigit 30 bandyera ang makukuha natin! Tagumpay ang naging balak ni Lolo Okoy sa tulong ni Pedring na sumisid upang iset up ang mga dinamita. Nabulabog ang mga nakatira sa karagatan, lumutang ang mga lamang dagat. Gayun din ang mga pakay nilang mga tahong at talaba. Sagadsad sa pagkakali sa mga kababaihan sa barong-barong, marami na rin ang mga nagtutulong-tulong na kalisan ng mga tahong at talaba. Tinanggal mano-mano ang mga taliptip. Dahil doon, marami din ang kumuha sa tagabalang ng mga pamilihang palengke ng order nila ng mga tahong at talaba. Huwag kayo pabagal-bagal. Sayang nakikitain natin. Bukas uli papalaot uli kami sa karagatan. Si Pedring uli ang sisisid. Tinapik ni Lolo Okoy ang balikat ng binata. Sigurado ako, bata. Proud na proud sa'yo ang ama mo. Kung nasaan ba siya ngayon, ikaw ang pumalit sa kanya ng mga nasimulan niya. Bukas uli dahil sa'yo, yayaman tayo. Tipid ng ngiti ang iginawad ni Pedring sa matanda. Tinanguan ng binata si Lolo Okoy at umalis na ng barong-barong. Nang sa gayon ay makapagpahinga na. Lumapit naman si Penduko sa kaibigan matapos may sabihin ng lolo niya dito at lumabas na ng barong-barong. Ano sabi sa'yo ng lolo ko? Tinalikuran siya ni Pedring. Halata sa kaibigan niya na umiilag siya rito. Teka pare, saan ka pupunta? Sa puntong yon, humarap na si Pedring sa kanya. Hindi siya nito natiis na hindi pansinin. Alam mo, Duko, kung ano man ang sinabi sa akin ng lolo mo, wala ka na dun. Bakit? Ano bang problema, pre? Wala naman. Baka lang kasi dahil sa may sinabi sa akin ng lolo mo, magalit ka sa akin. Hindi naman lingid sa akin ng lolo mo, galit sa mga alam mo na. Kaagad naman na nakuha ni Penduko ang nais sabihin ng kaibigan. Bakit naman? Yun. Yun lang yun. Kilala naman kita eh. Hindi mo naman susundin si lolo, di ba? Masisira ang karagatan. Kapag nangyari yun, pare-pareho tayong maapektuhan. Alam mo, Duko, tama naman ang lolo mo eh. Bakit naman, Ring? Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kung doon ba tayo yayaman, gagawin ko yun. Alang-alang sa mga tagabalang. Saka isa pa, yun lang ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang tatay ko. May panggigigil na saad ni Pedring sa kanya. Ramdam niya base sa tono ng boses nito na gusto ngang ipaghiganti ng kaibigan ang ama nitong nasawi dahil sa pagsasakripisyo sa karagatan. Dring, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi na ikaw yan. Di ba sabi ko naman sa'yo, kapag ginawa mo yan, mas lalo lamang mailalagay sa alanganin ang buhay ng mga tagabalang. Desidido na ako, Duko. Itutuloy ko ang sinabi sa akin ng lolo mo. Seryoso ang mukha ni Pedring na umalis sa barong-barong. Pipigilan niya sana ang binata pero nakalayo na agad ito. Nanginginig ang mga kamay ng binatang piniga ang kanyang braso, dulot ng pagkabalisa. May kutob si Penduko na may hindi magandang mangyayari sa kanyang kaibigan na lihim niya ring hinahangaan. Kinagabihan, naalimpungatan si Penduko nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan sa kanyang kasilanan. Mahimbing namang natutulog sa sahig na may saping banig ang kanyang mga magulang, habang ang lolo nito ay nasa isang duyan na umuugoy-ugoy. Bumalikwas siya ng bangon at tutungo na sana sa palikuran, subalit napalingon siya
nang makarinig ng malakas na pagdaluyong ng alon sa karagatan. Kinusot niya ang mga mata. Napamulagat si Pinduko nang makita niyang pamilyar na bulto ng kaibigang si Pedring. Marahan itong lumalakad tungo sa karagatan. Oh my God! Dre! Sisigaw na sana siya, pero napagtanto niyang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya. Naitakip niya agad ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Lumabas siya ng kanilang bahay at patakbong pinigilan si Pedring na wala pa rin sa sariling nilulusong ang karagatan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Tila pinipigilan siya ng simboyo ng panahong iligtas ang kaibigan. Dring, gumising ka! Dring! Ay! Tinangay siya ng malakas na hangin pabalik sa kanyang tirahan. Hindi naman siya nagpagapi sa tindi ng panahon. Subalit nakita niyang tuluyan ng kinain ng malakas na alon si Pedring. Hindi niya na ito masilayan pa. Hala! Pedring! Nasaan ka? Pedring! Ay, Pedring! Nilabanan ni Pinduko ang hangin na humahampas sa kanyang katawan patungo sa karagatan. Unti-unti naman niyang nalalapitan ang malawak na dagat at nilusong ang malamig na tubig. Sa kanyang paglapit sa mapanganib na karagatan, nasilayan niya ang malagintong buntot ng isda na sumisid. Sinawayo ng binata at sumisid din upang sundan ang nilalang na yon. Mabilis ang paglangoy ng nilalang na yon kaya hindi masundan ni Pinduko kung saan ito tutungo. Nilaliman pa niya ang pagsisid hanggang sa matagpuan niya si Pedring na kumakawag-kawag. Naghahabol ng hangin at pilit na umaahon sa ibabaw ng dagat. Porsigidong lumangoy si Pinduko tungo sa kanyang kaibigang nilalabanan ng buhay sa karagatan. Malapit na sana niyang maabot si Pedring, subalit may nilalang na humila sa paa niya pailalim. Bigla na lamang na hindi makahinga si Pinduko. Hindi na siya makakatagal pa sa ilalim. Kaya't kagyat siyang umahon sa ibabaw. Pagkaahon ay saka naman rumagasa ang alon. Tinangay siya hanggang sa dalampasigan. Ubo ng ubo si Pinduko hanggang sa mailuwa ng tubig na pumasok sa kanyang katawan. Pedrico! Oh! Oh! Pedrico! Lumingon siyang muli sa karagatan at nakita niya ang katawan ni Pedring na palutang-lutang sa tubig. Oh my gosh! Pedring! Oh, Pedrico! Bumalik na muli si Pinduko sa karagatan at kinuha ang katawan ni Pedring na nakalutang. Nang mailapat niya ang walang malay na katawan ni Pedring sa buhanginan, ibinuka ng binatang binabae ang bibig nito, saka binomba niya ang dibdib ng kaibigan sa pamamagitan ng magkadaop na kamay. Pedring! Diyos ko! Lumabang ka! Pedring! Hinintay ni Pinduko na may lumabas na tubig sa baga ng kaibigan. Ilang ulit niya yung binomba hanggang sa tuluyang mapagod, pero wala pa ring tugon ang kaibigan. Pedring, ano ba? Hindi ka pwedeng mamatay, please! Wala nang ibang paraan. Gayong naiilang dahil ginugusto niya si Pedring, gagawin niya ang mouth-to-mouth resuscitation upang maisalba ang buhay ni Pedring, hindi dahil may nararamdaman siya rito, kundi dahil bilang isang matalik na kaibigan. Gamit ang isang kamay, hinawakan ni Pinduko ang baba ni Pedring at itinaas nito. Matapos yon, ibinuka niya ang gamit na hinlalaki ang bibig nito.
Matigas na ang bibig ng kanyang kaibigan at labis niyang ikinatatakot. Kinurot ni Pinduko ang ilong nito at habang nakabukang bibig, buong puwersang hinihipan niya ang bibig nito ng makailang beses. Ni hindi man lang siya makaramdam ng kilig sa katawan, dala ng takot niyang mamatay si Pedring. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan nito. Kumapit ka, Pedring! Lumabang ka! Pedring! Muli niyang hinipa ng buong lakas ang bibig nito. Sa pagkakataong yun, napabalikwas ng bangon si Pedring at inilabas lahat ng tubig sa katawan. Sumuka din ito ng mga tahong na labis niyang ikinawiwindang. Hinaplos niya ang likuran ng kaibigan. Nang makahuma, ay niyakap siya nito at doon lamang nabulabog ang mga paru-parong nananahimik sa kanyang tiyan. Salamat, Duko. Salamat. Kinagat ni Pinduko ang pang-ibabang labi. Walang ano yun, pare. Ang mahalaga ngayon, buhay ka. Buhay na buhay. Magsasama pa tayo sa hirap at ginawa magpakailaman, Pedring ko. Habang nasa kalagitnaan ng momentum sa mga yakap na bisig na basang-basang si Pedring, nasilayan niya sa karagatan ang lumitaw na napakagandang babaeng nanlilisik ang mga mata na sumisid muli pabalik sa ilalim ng dagat. Nanliliit ang mga matang napamulagat siya na ang pang-ibaba nito ay buntot ng gintong isda. Hindi siya maaaring magkamali. Ang nilalang na yun ay isang sirena. Umuwi silang magkaibigan sa kani-kanilang bahay at kaagad na nagbihis ng basang damit na hindi nalalaman ng kanilang mga mahal sa buhay na kasalukuyang himbing sa pagtulog. Mga 5 buhos at konting kuskus lamang ng sabon si Pinduko sa katawan bago siya humiga sa papag. Hindi siya pinatulog sa isiping nakita niyang sirena sa karagatan ng balang. Hindi niya lubos maisip na ang kumuha ng buhay ng asawa ni Aling Nami at ng 5 mangingisda noon kasama na ang ama ni Pedring ay walang iba kung hindi ang kalahating katawang tao at isda na tinatawag na sirena. Isang maalamat na nilalang sa karagatan. Maituturing na halimaw ng karagatan dahil sa taglay nitong kapangyarihan na makagawa ng pagbaha, unos, malaking daluyong ng alon, pagkawasak ng mga bapor at pagkalunod ng mga taong nagtatangkang sumira sa kanilang tirahan. Mahigit 1 oras din siyang nakatulala sa bubungan at pagod sa isiping yun nang madapuan siya ng antok. Inalipin na siya ng antok at nagpatangay sa agos ng malalim na pagkakatulog. Sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya ang kalahating katawang tao na pang-itaas, habang ang pang-ibaba naman nito ay buntot ng malagintong isda. Nagpakilala ang sirenang yon bilang si Merly. Parehong matambok ang pisngi, mapupungay ang mga mata, matangos din ang ilong. Binagayan din ang makaagaw pansin na iba't ibang kulay ng buhok nito na animoy bahaghari. Humahampas ang buntot nito sa malaking bato kung saan ito nakaupo. Inamin ng sirenang si Merly na itong nilalang na nagligtas sa kanya noon nang kamuntikan na siyang malunod sa pagkuha ng mga tahong at talaba sa ilalim ng karagatan. Ang nilalang na din na yun ang tumulong sa kanila ni Mang Balong na mabilis na pumanaog sa dalampasigan. Dagdag pa nito, nagbigay rin ito ng sandamakmak na kumpul-kumpul ng tahong at talaba noon upang may maiuwi sa kalisan. Bakit mo nga pala ginawa ito? Bakit mo kami tinulungan ni tatay noon? Sa puntong yun, nangamati sa magkabilang pisngi ni Merly. May inamin ng sirena na hindi lubos inakala ng binatang binabae. Matapang na isiniwalat ng kalahating taong isda
na natitipuhan siya nito. Nais siya nitong isama sa karagatan at kung pwede, bibigyan pa siya nito ng limpak-limpak na tahong, alang-alang sa pag-ibig ni Merly sa kanya. Nasapo ni Pinduko ang kanyang bibig bago siya malanding napahagalpak ng tawa. OMG ka! Merly! Mermaid girl! Di tayong talo, no? Serena din ako. Serena tayong dalawa. Hindi bangyayaring magka-jumbagan tayo. Hello? Gusto ko ring mag-swim-swim at mag-dive deeper gamit yung buntot mo under the sea. It's never gonna happen. Nang mailantad na ni Pinduko ang kanyang katauhan sa sirena, ang maaliwalas na mukha ng weirdong nilalang sa karagatan ay biglang napalitan. Nanlisik ang mga matang mapupula at ang matangos na ilong ni Merly naging sarat. Ibinuka nito ang bibig at nagkaroon si Merly ng matatalim na mga pangil. Ang malagintong buntot nito ay napalitan ng mga galamay ng octopus. May tumuburing mga palikpik sa ulo nito at sa magkabilang tenga. Gumapang ang mga nakakadiring berdeng kaliskis sa buong katawan ni Merly. Nagmistula itong halimaw ng karagatan sa balang. Napatili ng malakas si Pinduko. Ay! Monster! Shokoy! Binantaan pa siya ni Merly na kapag may nagpasabog muli sa karagatan nila, sigurado daw na may mamamatay. Napabalikwas ng bangon si Pinduko. Habol-habol niya ang sariling hininga. Kasukot! Ang angry bird ko, si Shokoy! Muli na naman siyang natakot sa maaaring mangyari sa kaibigan niyang si Pedring. Magtatangka na sana siyang bumangon nang mapagtantong suot-suot niya ang punda ng unan sa dalawang paa. Oo nga pala, Kalarky. Nag-alas Serena pala ako kagabi. Kaya pala ako nakatulog. Ay, palaginip lang pala yun. Hindi totoo yun. Tinanggal na ni Pinduko ang unan sa paa. Tinawag na siya ng kanyang itay at ng lolo sa pagpalaot. Ihanda ninyo ang mga dinamitan ninyo! Pedreng! Halika na dito! Ikaw uli ang sisisin! Sumenya si Pinduko kay Pedring ng isang pag-iling. Nagsusumamaw mga mata niyang huwag pumayag sa ipinag-uutos ng kanyang lolo Okoy. Subalit kinuha pa rin ito ang mga iligal na pampasabog na magpapahamak sa kanila. Yan ang gusto ko sa'yo, bata. Masunurin ka agad! Balong! Apo, kayo din! Heto ang mga dinamita! Inihagis ng matanda ang mga pampasabog sa mag-ama. Maagap nila yung nasalo bago pa malaglag. Lo, ayoko po. Shh! Anak, sundin mo na lang ang lolo mo. Pero Huwag po, na tayong itay. umangal. Pero itay, malakas po ang kutob ko. May mangyayaring masama. Pinduko! Akala ko ba apo kita? Bakit ang hina-hina mo ngayon ang loob mo? Hindi naman po sa ganun. Pero Kung kukontrahin mo lang, di naman ako, apo. Huwag ka lang sumama! Umalingaw-ngaw ang boses na yun ng matanda. Nanliit sa kahihiyan si Pinduko. Yumuko siya at wala nang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanyang lolo. Sabay-sabay na silang pumalaot. Sa kanilang pagsagwa ng sinasakyang bangka ay nakarinig sila ng himig. Tila ba may babaeng umaawit mula sa napakagandang tinig. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Huwag siya lang pansinin yun. Sumisid na tayo. Sa pagbilang ko ng 3, Pedreng, Balong, Apo, sisisid tayo! Paalala ni Lolo Okoy na ikinaalerto ng 3. 1, 2, 3! Naputol ang pagbibilang ng matanda nang isa-isang nahulog sa malawak na tubig ang kasamahan nilang mangingisda. Sa hindi malamang dahilan, napansin ni Pinduko
na tila ba gumigewang-gewang si Pedring. Napasabunot ito ng buhok at mawawala na yata ng balanse. Duko! Pare! Nahilo ko! Ang sakit ng ulo ko! Ano ba yung naririnig ko? Ang sakit sa tenga! Pare! Maupo muna tayo! Tay! Anak! Tulog! Umiikot ang mga mata ko! Maupo ka muna! Tay! Lo! Ikaw po, kumusta ka? Umupo na rin ang matanda. Ramdam na rin ito ang matinding pagkahilo dahil sa may kumakantang babae. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit hindi man lang siya tinatalaban ng pagkahilo o pananakit ng ulo. Gayong narinig niya naman ito ng malinaw. Tila ba may makapangyarihang hatid ang pagkakatulog ng mga kalalakihan sa tinig na yon. Huwag niyo ko intindihin! Ituloy natin ito! Ano yun? Nagising ang diwa ng matanda nang may makitang nilalang. Bumalikwas ng lingon si Pinduko. Mabilis na lumangoy ang isang pamilyar na sirenang dumalaw sa kanyang panaginip. Si Merly! Serena! Hindi ako maaari magkakamali! Serena! Sinindihan ni Lolo Okoy ang upos ng dinamita. Lolo, wag! Walang pag-aalinlangan ng matandang inihagis yun sa kung saan huli nitong nakitang lumangoy ang nilalang sa may karagatan. Umugong ang malakas na pagsabog sa karagatan. Mataas na bumulwak ang tubig, kaya't nabulabog ang buong dagat. Apo! Sindihan mo na ang dinamita! Tugisin natin ang sirena! Ayoko, Polo! Ikaw hindi ka talaga nakikinig sa akin! Hindi mo ba naiintindihan na kapag nahuli natin ang sirena na yan, maibebenta natin sa mga banyaga ng malaking halaga! Panggigiit ni Lolo Okoy. Lo, huwag niyo na idamay ang karagatan sa kasikiman niyo! Aba! Gumaganyan ka na sa akin! Kung ipasok ko kaya sa bibig mo ang dinamita na ito! Sige, gawin niyo! Panghahamon ni Pinduko. Binasag niya na ang kanyang pananahimik. Ganon din ang itinatago niyang boses binabai. Binasag niya ng pinakatago-tago niyang katauhan. Ganyan naman kayo Sarili niyo lang iniisip niyo! Magtatapat na ako sa inyo, Lo! Total, ganyan naman kayo! Bakla ako! Matapang niyang pagsisiwalat sa matanda. Kahit hindi niyo ako tanggap na ganito, wala kayong magagawa! Heto na ako! Heto ang nararamdaman ko at wala kang magagawa para pigilan ako! Malakas na nagmura si Lolo Okoy sa binata. Anak ng... Wala akong kapong katulad mo! Dapat pala nung bata ka pa lang, nilunod na kita! Tamo! Wala kayong puwag sa mundong ito! Magasalot kayo sa limpunan! Ikaw ang pasasabugin ko! Pinitik ni Lolo Okoy ang lighter at sinindihan ang dulo ng dinamita. Ihahagis na sana ng matanda ang pulburang yari sa nitrate nang tumalon sa kabilang bangka si Mang Balong. Amang! Wag! Pinigilan ng kanyang ama ang lolo nito. Nakipag-agawan pa sila sa dinamita hanggang sa malaglag sila sa ilalim ng tubig. Di kalaunan ay umugong ang buong karagatan at matataas na bumulwak ang tubig. Napasigaw na lamang si Pinduko at mangyak-ngiyak sa biglaang pangyayari. Itay! Hindi! Itay! Nagkulay pula ang karagatan. Nanginginig siyang tumitig sa katubigan. Itay ko! Hindi kalaunan, may mga dumating na kapwa niya mangingisda na tagabalang. Hinatid silang dalawa ni Pedring patungo sa Pampang.
Nagkaroon ng mga paso at pulbura ng dinamita si Pinduko sa iba't ibang parte ng kanyang balat, habang si Pidring ay nagising na lamang na walang kamalay-malay sa mga nangyari. Sinabi ni Pinduko sa mga kapitbahay niya at sa inang na si Aling Petra na mayroong sirenang naninirahan sa karagatan nila sa Balang. Pero gaya ng inaasahan ng binata, walang naniwala, maski ang kaibigan niyang si Pidring na minsang nabiktima ng sirenang yon gamit ang nakakaakit nitong boses upang dalhin sa kapahamakan. Hinanap ng mga kapulisan ng bangkay ng Itay Balong at ng lolo Okoy niya sa karagatan, pati na ang iba pang mangingisdang kasama nila. 24 ang lumipas nang matagpuan ang ibang mga mangingisdang nagpalutang-lutang sa ibabaw ng karagatan. Gaya rin ni Mang Nestor, namatay sila sa pagkalunod. May mga tahong at talaba din na nakita sa tiyan ng mga mandaragat. Ilang piraso ng mga lasog-lasog na bahagi ng katawan naman ng tao ang inipon ng mga otoridad. Kumpirmado, ayon kay Pinduko at kay Aling Petra, na ang nagkapira-pirasong katawan na yon ay mula sa matandang si Lolo Okoy. Kahit na masakit sa mag-inang nangyari sa ama o sa lolo nila, tinanggap nila na naging kapalaran ng matandang mandaragat. Namatay si Lolo Okoy dahil sa sarili nitong kagagawan, habang si Mang Balong ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga alagad ng batas. Sinuyod nila ang buong karagatan, subalit lumipas ang 1 linggo, 1 buwan at 1 taon ay hindi pa rin nahanap ang katawan ng kanilang padre de pamilya, na sa palagay nila ay patay na. Pero hanggat hindi nahahanap ang katawan ni Mang Balong, ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mag-ina na makababalik ng buhay ang kanilang haligi ng tahanan sa kanilang piling. 1 taon na mahigit, Mudra. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong balita kay tatay. Miss na miss ko na si Itay, Mudra. Marahang hinagod ni Aling Petra sa likuran si Pinduko upang mapatahan. Ganon din ang paghaplos nito sa kanyang ulo. Hayaan mo na, mahal kong Perla. Uuwi ang Itay mo. Huwag lang tayong tumigil sa may kapal. May awa ang Diyos na darating siya. Lahat ng kapalit simula noong pinatigil ng kalikasan ng pagpapalaot mo sa karagatan, dulot ng dynamite fishing, lahat yun, mapapalitan ng maganda at bago. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa, anak. Perla na ang tawag ng kanyang ina at kaibigang si Pidring simula nang lumanta dito sa mga residente ng Balang na siya ay may pagkapusong babae. Tanggap siya ng mga kamandaragat at mga residente dahil sa may mabuting puso siya na handang tumulong, gayong isa lamang siyang tindero sa palengke ng mga tahong at talaba. Pinatigil ng pagpapalaot sa karagatan ng Balang dahil nalaman ng nakatataas sa probinsang yon ang paggamit nila ng dynamite fishing upang makahuli ng mga yamang dagat, na ang pasimuno ay si Lolo Okoy. Nawala ng trabaho ang mag-ina, pero sa kainaman na lamang ay may kumuha sa kanilang tindera sa talipapa upang salitang magbantay sa pagtitinda ng mga tahong at talaba. Tulungan din silang mag-ina sa pagkakalis. Habang ang kaibigan ni Pinduko, ni Perla na si Pidring, ay naging botsero naman sa naturang palengke. Malakas ang loob na umamin ang binabaing si Perla sa kanyang kaibigan. Subalit, gaya ng mga pangkaraniwang kwentong pag-ibig, hanggang kaibigan lamang ang turing nito sa kanya, na kanya rin namang tinanggap kahit na masakit. Isang araw, habang nagkakalis ang mag-ina, ay tumatakbong lumapit si Pidring kay Perla. Humawak ito sa magkabilang tuhod upang habulin ang hininga. Ano yun, Pidring ko? Anong problema? May kailangan kayong malaman, Aling Petra, Perla.
Bakit ano nangyari? Si Mang Balong po, nakita na po sa may dalampasigan, sa may balang. Ano? Ilang segundong nagkatinginan ng mag-ina bago walang pag-aatubiling tumakbo papunta sa may dalampasigan. Parehong gulat na gulat ang mag-ina na nakabalik nga si Mang Balong. Basang-basa ang huling suot na damit at salawal habang nakaupo at nagpapalingalinga sa paligid. Niyakap ni na Perla at Aling Petra si Mang Balong. Doon na nila ibinuhos ang emosyon sa kasabikan na makapiling muli ang kanilang padre de pamilya. Marami ring mga residente ng mga taga-Balang ang wala sa atensyon ng madramang pagtatagpo ng malaki MJS na pagkikitang muli ng mag-aama, kundi sa limpak-limpak na tahong na nagkalat sa pangpang. Kanya-kanyang pulot ang mga residente. Yung iba ay kumuha pa ng plastic bag upang maiuwi at mailuto sa bahay. Nagkagulong mga residente sa dumaraming tahong na lumilitaw sa kada hampas ng alon ng dagat sa buhanginan. Dumilat si Perla mula sa mahigpit na pagkakayakap sa ama. Doon ay nasilayan niya ang sirenang si Merly na nakatanaw mula sa kanila. Nakangiti ito sa kanya ng matamis at pagdakay kumaway bago sumisid pabalik sa karagatan. Kasabay noon ang paglubog ng sikat ng araw. Yun ang pinakahuling regalo sa kanya ng kalahating tao at kalahating isdang si Merly bilang isang sirenang minsan ang umibig sa kanya. Sa kabila ng taliwas niyang kasarian bilang isa ring may pusong sirena. Ngunit nagpakatotoo at tapat na mapagmahal sa kaibigan at sa mga magulang.